Ama namin, ang mapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, kami po ay nagpapakumbaba na nandito sa inyong harapan ngayon, Panginoon. Dahil alam namin na kung wala ka, wala po kaming magagawa. At kayo lamang po, Panginoon, ang lubos namin itinataas sa aming buhay. At nagpapasalamat kami sa iyo sa binigay mong pagkakataon, Panginoon, na lagi mo kami ginatabayanan sa aming buhay. Kung minsan meron kami kahinaan, pero nandiyan kang laging nagpapalakas ng mga pagsubok na pinagdadalas ko, Panginoon, na sinasabi mo naman, Panginoon, hindi mo ibibigay ang hindi kaya-kaya. Nasa iyo, Panginoon, ang papuri, ang kaligtasan. Sa umagang ito, Panginoon, maraming salamat po sa iyo dahil nararamdaman namin ang iyong presensya. At ang papasalamat kami na ikaw ay aming napurihan, nasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming lamang po na sa iyo ang papuri sa oras na ito, Panginoon. Kaya sa oras na ito, wala po kami tinataas, kundi ang makapangyarihan ng pangalan, sa pangalan ng Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. So, nakatakan po natin sa oras na ito, ang kagalagan. Kung minsan meron tayong nararanasang pagsubok. Pero dahil alam natin, meron tayong patnubay, meron tayong kaantabay, na kailanman hindi na tayo iiwan, hindi na tayo pababayaan. Po, tulad po ng nararamdaman ng bawat isa. Lahat po tayo, hindi tayo pwedeng magsinungaling dahil alam natin ang nasisip natin at meron tayong kasama ang Panginoon. Ano po? May babasahin po tayo dito kung paano ang binigay sa atin ng Panginoon na hindi pa man tayo nakikipag-aral, hindi pa man tayo nag-aanap ng pero nandiyan na po sa kanyang salita. Sa 7:7 po ng Mateo, binibigyan po tayo ng patulungan. Mateo 7:7 po kung ang binibigay niya sa atin kung paano ang ating dapat gawin. Ito po ang bawat isa sa atin ay nararanasan natin. Sabi po niya rito, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y makakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ako, napakabait po ng Panginoon. Tinutulungan niya tayo sa ating dapat gawin. Ako, pag isang tao ay naghahanap, sigurado po makakasumpong. Kaya ito po pinakamahalagang binigay niya sa atin kung maunawaan natin ang mga salitang yan. Sa taas, sa 7 po, yun po, sapagkat ang bawat umiingi ay tumatanggap at ang umahanap ay nakakasumpong at ang tumutugtog ay binubuksan. Ito, abay po ng Panginoon, naramdaman po natin, meron po ba kayong hiningi na hindi binigay? Salatan po natin ang ating nakaraan. Tumuktok ka ba na hindi binuksan? Humanap ka ba na hindi nakasumpong? Napakain po ng Panginoon, basta sa Panginoon, lagi pong nakahanda sa kanyang mga anak. Pero kung minsan, masakit po. Kung humingi ka, hindi ka binigyan. Bakit? Nako? Natumuktok ka, hindi ka pinagbuksan.
Ako, nung ako po nasa sanglibutan pa, naranasan ko pong tumuktok. Hindi ako pinagbuksan. Nung nasa sanglibutan pa po ako. Kasi po, yun ang naranasan namin. Kaya nangyayari sa atin kung minsan yung humihingi tayo, na hindi tayo binibigyan, siguro po may kulang. O hindi mo pakikinabangan. Ako po yung naranasan ko yung natumutok-tok ako na hindi ako pinubuksan. Alam ko po yun. Kasalanan kasi nasa sanglibutan ko. Tumuktok po ako sa bahay na ako mismo ang nagpagawa pero hindi na nabuksan. Hanggang magdamag ng ultimate yan. Pero ngayon kung sa pag-aaral tayo, maraming salamat po sa Panginoon. Mabinigyan tayo ng panibagong buhay. Pagkakataon na makapagsisi sa ating mga kasalanan. Dahil nga po, katulad nung nararanasan natin at nakikita natin ang mga nangyayari sa mundo ngayon, ibang-iba na po. Kaya sabi ko sa sarili ko, kung pikon ka, talo ka. Nakikita natin kung minsan, lalo-lalo na sa trabaho pang material. Totoo ito dahil tumawag ako ng tawugan. Kung sino yung tamad, siya pa ang reklamo. Diba? Kaya sa ating mga magulang, ano gusto natin mangyari sa ating mga anak? Dahil tayo'y magulang, gusto natin ang mga anak natin ay walang mapahamak. Gusto natin nasa maganda silang kalagayan. Kaya nakikikwal po ako kay brother ko sa kasaysayan niya ngayon. Alam ko sa mga anak niya yun ang talagang pinakamamaan niya, pero tanggapin po natin kasi baka meron lang siyang ang Panginoon, meron lang siyang ibig ipagawa. Pero sa isang ama, masakit po na nakikita natin na ang ating mga anak ay may karamdaman. Kaya ang pag-aaralan po natin tungkol sa kasaysayan ni Kristo. Sabi nga po niya sa John 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama. Ito po, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kaya makikita po natin ang Panginoon ay siyang talagang gumagabay sa atin. Siya po ang daan. Siya ang katotohanan at ang buhay. Diba? Kaya hindi po tayo naligaw. Hindi po tayo katulad ng oras na ito na ating damin katulad ng unang kailangan sambahin natin sa Espiritu at katotohanan. Dahil ito ang inaanap ng Ama sa tunay na nagsasamba sa Kanya, na sumasamba sa Kanya. Sampahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. Sa John 10:9 po, kung wala ang Panginoon, anong gagawin sa atin? Ako ang pintuan, ang sino ang tao pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at lalabas at makakasumpong ng pastulan. Ibig kong sabihin, kung minsan marami yung mga nagsasalita, pero yan, kita natin, siya ang pintuan. Siya po, karanasan natin ang makipot na pintuan.
Kaya mahirap pumasok, madalang po sa milyon-milyong tao. Nakikita natin, o konti lang po ang binibigyan niya ng pangunawa. Kung alam po ng tao, basta nagsamba siya, pumasok sa simbahan, kahit anong simbahan, ayun na. Pero hindi po. Kaya napakahirap po kung minsan katulad ng tumatayo sa harapan. Ako po, kung iniisip ko, kaya gusto ko pa yung... Pero ang iniisip ko po kahit konti lang, na basta hindi naman nakukuha sa maraming salita, kailangan makita sa gawa. Ang pananampalataya, walang kalakip na gawa ay bawong lamang sa harapan ng Panginoon. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Una po, nung panahon ni Jesus, kauna-unaan po niyang nagsalita ng aral. Sabi po niya sa Mateo 4:17 yata. Mateo 4:17. Ito po sabi niya, magsisi na kayo, taligdan. Anak ko, mula noon ay nung nagpasimula ang mga aral si Jesus. Mula noon ay nagpasimulang mangaral si Jesus at magsabi, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Ano? Kailangan po talaga yung tao magsisi sa kanyang mga nagawang kamalian. Paano po tayo makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi tayo magsisi? Ano? Kaya ito po, katulad nung sinabi ni Juan, nung una siyang nangaral din ng bautismo sa Mateo 3:2 yata. 3:2. Ito po, pareho lang ang sinabi nila, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Sino po ang pumasok sa simbahan na hindi nagsisi? Kaya lamang makapasok sa simbahan ng tao dahil nakatamas siya, nabog niya ng nangunawa, nagsisi sa kanyang mga nagawang kasalanan. Pero ang pagsisisi po, kailangan tunay na pagsisisi. Baka pag nasa simbahan ka lang, doon ka lang magsisi, paglabas mo. Kaya kung minsan, meron nga sinasabing bulaan. Makikita po natin, napakarami po. Na ngayon, lalo na ngayon, napakaraming religion, no po? Pero nakikita po natin sa gawa. Sabi nga nila sa akin, bakit kahit pag may patay lang, hindi nga magsugal, sabi nila. Dahil alam nila, noong panahon ko po, malakas akong magsugal. Nung sinabi ko sa kanila, paano pa ako magsusugal? Nanalo na ako. Nagtaka po sila, paano kang nanalo? Sabi nila, hindi man kita nakitang tumaya. Hindi, sabi ko. Sa kanila, dahil mapatay ko yung kapatid ko. Naalis ko na yung pagsusugal, babalikan ko pa. Ganun po sila na, bakit sabi nila yung ibang kurang na ganyan? Ang lakas, tumawa na lang ako. Hindi po yung... Kaya kailangan sa pagpasok natin, katulad nung bigyan po natin ng policy, bigyan natin ng ang ating sarili. No po? Kaya sabi nila, napasok ang burong na kaya, kailangan mayroon kang binago. Yung pagkakataon na binigay sa iyo ng Panginoon, kailangan makita nila sa iyo na may binago ka nga. Dati kang mabisyo, dati kang manloloko, pero ngayon, ikaw ang linloloko. Ako, nabaligtad. Kung panahon ko po, yung mga kapatid ko, dahil hindi naman nasasabi nila lang, mahal po natin ang mga kapatid natin. Dahil
malakas ang kita, wala pong makadadayin. Basta dumayin sila, bigay kagad. Pero nung pumasok po ng pag-aaral ako ng salita ng Diyos, pag umiinom sila, tinatanong ko muna kung anong gagawin nila. Tapos narinig ko po yung mga sinabi nila. Nung daw hindi ako nag-born again, ang bait ko. Bakit ngayon nag-born again, sabi nila, bago kanya bigyan, tinatanong muna kung ano mo. Kasi po may nabasa tayo, kung ang hindi nang naging kasalanan ng ating mga kapwa-tao nagmula sa iyo, mas malaki po ang pananagutan natin. Ito, nakasulat po sa Bible. Kaya napakabait po. Kung talagang nag-aaral tayo sa salita ng Diyos, marami po tayong matututuan, marami tayong mababago. Ewan ko lang minsan nakikita ko, lagi namang nagsasamba, nakikita mo lang present, pero parang kung minsan hindi nila nauunawaan kung anong kalagayan. Kung minsan nagkakamali na rin tayo, pero hindi nga nila. Kaya yung sabi niya, nakikita mo yung puwing ng kapwa-tao mo, yung puwing mo, hindi mo nakikita. Kaya ingat po, mga kapatid, huwag po natin sayangin ang ating mga pinagpaguran. Ang pagkakataon ng Panginoon, unawain po natin dahil talagang malapit na ang panahon. Panauwi malapit na. Napakabuti po ng Panginoon sa atin dahil kahit na ganito ang mga nararanasan natin, ginagabayan pa niya lagi tayo. Binibigyan na tayo ng kalakasan, pangunawa dahil ang katotohanan ang pong pinapahanap niya sa atin. Sa John 8:33-34 yata po yun. Ang katotohanan na po. John 8:33-34 yata. O 34. Tama. 32. Ito po sabi niya, at inyong makikilala at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Ano po? Kaya ako po, nung nabasa ko sa Bible mo ng English Tagalog, sabi na doon sa Kawikaan 23:23, hanapin mo ang katotohanan, kaalaman at unawa. Ang pangalagaan mo ang mga ito at huwag mong pabayaan mo na. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya minsan nung nakita ko po na talagang hindi ako nasisiyaan, nalulungkot ako dahil hindi ko nakikita yung hinahanap ko. Mabait po ang Panginoon. Bago umalis ang ating kapatid na si Brother Baloy. Dito po ako unang lumuhod. 4 na church ang napuntaan ko, pang-4 po ito. Doon sa 3, hindi po ako lumuhod. Dito lang po ako lumuhod. Kaya ang tunay na pagsamba, ako po yung nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil kailangan natin talagang magbago. May silang muli. No? Dito po sa Lucas 4:18, dito po nangaral si Jesus. Binigay niya sa mga tukha kaya nagsalita. Sabi po niya rito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinairan niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga tukha. Ano po? Mapalat po tayo ng mga tukha. Ako'y sinugo niya upang itanyan sa mga biyak ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita upang bigyan ng kalayaan ang naaapi. Sino po yung mga bulag?
Sino po yung mga bihan? Yung pong nakikita nila, katulad pong minsan, ikaw, nung nasa sanlibutan ka pa, ang bisyo mo, lagi na talagang puro problema ang nangyayari sa iyo, walang kapayapaan, lagi kayong nag-aaway ng misis. Pero, nung nakakita ka, naalis yung pagkabulang mo, parang umiba. Hindi nagbubulyawan, hindi na kayo nagbubulyawan. Dahil binago na kayo ng Panginoon. Yan po yung mga bulag na hindi nakakakita. Yung mga bihag naman po, biyag sila sa mga bisyo. Paninigan ninyo lang, hindi na maalis. Sugal lang, hindi na maalis. Nako, kaya nasa kanila rin, Panginoon po ang magbabago. Nung ako, binabible study nila ako, kala nila, hindi natin makukuha yan sa gagawin. Pero nung umigit pa, nako, hanggang ngayon, nandito ako sa harapan yung nag-aanap ng kalooban ng Panginoon. Napakabuti po ng Panginoon. Kaya kung minsan sinasabi ko sa mga anak ko, hindi ko nakikita nila na maganda ang kanilang hanap buhay, maganda dating ng buhay. Kailangan pa rin gabayan, dapat pagabay tayo sa Panginoon, magpababa tayo. Dahil hindi natin alam ang araw ng bukas na po. Napakabay po ng Panginoon. Kaya kung aasaan po natin ang ating sarili, yung sarili nating karunungan. Ako po, may naranasan ako nakaraan. 2 beses lang taniman ng palay sa isang taon. Pero ginawa ko 3. Ang nangyari po, masakit. Pagod na pagod. Gastos. Tapos, kung talagang wala na akong nagawa, naubos po namin yung tubig ng sapa. Talagang wala na po. Sabi ko sa Panginoon, patawarin mo po ako. Nagnakaw ako ng panahon. Pero umiingi ko sa iyo. Isolve mo lang ito sa susunod, ayaw ko na. Wala na akong makuha tubig. Pero hindi po namin na umulan baka sa taas. Kinabukasan na kung kami sa bukid. May sumigaw yung kapatid ni Sister Tess. Alam po rin yung nangyari. Yung makinang patubig namin, sumigaw yung kapatid ni Brandon ni Sister Tess. Lumubog. Bigla po dumating yung malakas na tubig. Pero masakit po. Sobrang pagod. Hindi po alam ng misis ko. Ngayon, dati-dati sobra-sobra yung bigas namin. Ngayon po may bibili po kami. Pero yung hiningi ko po sa Panginoon, sabi ko, sa susunod, ayaw ko. Sobrang pagod, magastos. Hindi ko po sinabi sa kanya, yung utang ko. Hindi mo po nabayaran lahat. Pero wala siyang nakita, hindi niya alam na may natirahan po. Kaya ang katigasan po ng ulo, kumisan, napabayaan mo na yung gawain, tumumukos. Kaya wala po tayong magagawa. Wala po tayong magagawa. Sa Panginoon din tayo. Apo? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Ang binibigay po niya na hindi tayo susuko dahil alam natin ginagabayan niya tayo. Natapamak lang po yung tao sa katigasan ng kanyang ulo. Sa edad ko po ito talagang masakit mo nung minsan. Tapos narinig mo sa mga tao. Ikaw sabi niya, malapit ka sa Diyos, ba't hindi ka humingi ng ulan?
Naku, yung hindi nakakaunawa, akala nila ganun. Pero nasa iyo po. Kaya mahirap. Kailangan bawat akto mo. Lagi kang magpapasalamat sa Panginoon. Kaya yung pong 7-7 ng Mateo, kailangan humingi tayo, pumatok, maghanap. Bago po tayo mag-desisyon sa ating sarili. Po, dito po tayo magbabakas sa Roma 2. Roma 2:7. Ito po, hindi ko po makakalimutan ito. Hanggang, hindi ko alam kung hanggang mo dito. Sa mga nagsisipot tiyaga sa mabubuting gawa sa paghanap ng kaluwalhatian ng puri at ng di pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Opo? Datapwat ang sa mga palaaway at mga hindi nagsisitalima sa katotohanan, kundi bagkus nagsisunod sa kaliguan ay kapuotan. Katulad po katigasan ng ulo. Bis panatag ka na sa buhay, nakakagawa ka ng kalooban ng Diyos, bababol study, nakakapagayo, nag-focus ka sa katulad yung talima ko na uli ng palay na hindi panahon. Kaya kung susuriin natin ang binibigay ng Panginoon, wala po tayong madahil-dahilan kasi hindi pa man tayo naisisilang dito. Ang pangangailangan natin ay hinirdan ng Panginoon po. Kapigatian at kaapisan ang sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng masama ng udyo, unang-una, gayon din ang gayon. Sa tempo, datapwat kaluwalhatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat tao gumagawa ng mabuti sa udyo at sa una-una at gayon din sa grego. Pag gumawa ka ng mabuti, kapayapaan. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. Kaya kung sinisiyasan po natin ang ating sarili, yung kasabihan niya dito, ang nagpapakataas ay kanyang binabagsak. Ang nagpapabakaba ay tinataas ng Panginoon. Nag-iisip ka ng, nangahangad ka ng marami, mas marami pa yung mawawala. Pagod ka pa. Kaya napakabuti po ng Panginoon kung minsan sa ating mga nararanasan, binibigyan tayo ng karunungan, binibigyan tayo ng pag-aaral sa ating mga buhay. Kaya hindi lahat ng panahon ay atin. Pero ang Diyos, pag sa Kanya humapit, sigurado po, walang tao. Pag kay Kristo tayo humapit, lagi tayo mananalo. Ito, Santiago 4:17. Tandaan po natin ito mga kapatid. Pag meron tayong alam, kailangan na mabuti ay ating gagawin. Sa nakakaalam na ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kung minsan alam natin mabubuti, lalo na kung hindi tayo talagang sumasampalataya, kung minsan naiingit ka sa mga kapitbahay mo o sa mga kapatid mo, alam mong kabubuti, gagawa ka ng paraan. Yan, kaya kailangan po, pag binigyan tayo ng karunungan ng Diyos, kailangan ipamahagi natin. Katulad po ng gusto niya, sabi niya, kailangan ipamahagi natin ang kanyang mga salita. Dahil ito po ay sadyang makapagbuti sa atin dahil ito binigay ng tungkol sa atin. Basta ibahagi lang natin, bahala ng Panginoon.
tayo ay binigyan niya ng karapatan. Pamahagi natin, hindi lang kami na nakakapagharap, kundi tayo lahat. Pag alam natin nakabubuti, mag-sharean po tayo. Dahil alam natin, kung minsan nakikita mo nang gumagawa ng kamalian ang kapatid mo, lalo-lalo na sa pananampalataya, medyo na parang hindi mo masabi kung naasar ka o naiingit ka. Dapat pala hindi. Kailangan kung nakikita natin nagkukulang o nagkakamali, turuan natin siya. Sabi po niya sa Ezekiel, tao, ginagawa kitang pantay, sabi niya. Pag nakita mo yung kapatid na nagkasala, kailangan palalaanan mo siya. Dahil kung mamamatay siya, hindi mo na palalaanan, mamamatay siyang mayroong kang pananagutan. Pero pag nasabi mo sa kanya at hindi siya nakinig, namatay siya, wala kang pananagutan. Palakpakan po natin. Kaya bigyan po natin ang laga ang ating mga pagkatawag. Alisin na po natin ang puot sa ating sarili, ang galit. Kailangan maging maunawain tayo. Katulad tayo ng mga mekanikong sasakyan. Turing natin ang ating mga sarili na mekaniko ng kapwa tao. Tayo po'y taga-ayos, hindi taga-gulo. Ako po, nalulungkot ako minsan. Pag pinubulay ko ang aking sarili, marami pa akong pagkukulang. Kung minsan, yung gusto mong gawin, hindi mo pa rin nagagawa. Unang-una, lalo na sa mga anak ko. Hindi naman sinasabing mataas na ang mabubuhay nila sa akin. Kung wala bibigyan nila ako, nahihiya na akong mag-share. Siyempre, yung sasabihin nila, sinishare mo kami, maganda pa yung kalagayan namin kasi maganda pa yung hanap buhay namin. Di ba po yung mga mayayaman, ganun, pag sinyaran mo, agad nilang sasabihin, kama ka lang. Kaya sabi ng Bible, yung mga mayayaman, walang buwang sa kaharian ng langit. Pero hindi po totoo, hindi lahat ng mayayaman, hindi lahat ng mapera, mayroon din pong nakakaunaw. Hindi po lahat. Kaya tayo, isa po tayo sa naging napala kung totoo tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi po natin madadaya ang ating sarili dahil ang Panginoon, siya po ang nakakalam. Sarili mo siya. Kahit mag-asawa po kayo, kung minsan, hindi nyo alam, mayroong sikretong ginagawa isa, pero ang Panginoon, wala pong lihim na hindi magugulat sa akin. Kaya, napakabuti po ng Panginoon pag binigyan na tayo ng pangunawa. Ang importante po, bantayan natin ang ating sarili. Sa kalagayan po natin ngayon, sayang lang po ang ating pinagpaguran. Baka, kasi narinig ko sa mga iba, ako siguradong ligtas na ako. Napakataas po ng sinabi niya. Pero sabi ng Panginoon, huwag mong sasabihin na ikaw kasi hindi mo pa alam ang mangyayari bukas. Malay mo, malakas ka sa Panginoon ngayon sa susunod. Kaya yung nasabi niya may unang nahuli, may huling nahuuna. Diba? Napakapalad po natin. Binibigyan niya tayo ng pangunawa ng Panginoon kahit na mangmang lang tayo sa harapan niya, pero binibigyan niya tayo ng pangunawa na huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil ito naman po ang kanyang kagustuhan. Kaya minsan dati kang nanglalamang, pero ngayon nais mo nalamangan ka pero tumatawa ka na. Buti hindi ka ang nakalamang, hindi ka ang nagkasala na mo. Kaya napakabuti po ng Panginoon. Dahil kasi sinabi niya rito,
sa mga ngaral 12:30 na po. Isa lamang ang aking masasabi, sabi niya, matakot ka sa Diyos. Sundin mo ang kanyang mga utos dahil ito ang buong katubunan ng tao. Kung minsan po yung tao, nakakalimutan niya ang utos. Basta yung karunungan na nalalaman niya, yun na lang sinishare niya. Pero yung utos ni Kristo, ang utos ng Panginoon, nawawala. Kaya, sabi po nung nanalangin, Panginoon, sabi niya daw, bakit ako nagkaganito? Hindi naman ako nagbibisyo. Bakit ako nagkaganito? So, nangyayari din po sa atin siguro, Panginoon, sabi ko nung naglilingkod ako sa iyo. Alam po ninyo ito, daragdagan lang po. Sa palay din po ito. Nabalita mo nung 19 pesos ang kilo. Tapos nung umani ako, bumaba, 17.30 na lang. Sabi ko, Panginoon, naglilingkod po ako sa iyo para yata napabayaan ako. Ano po? Ito po nangyari sa akin. Di naggapas po ako. Marami rin po akong nakuha yung 17.30 yung presyo. Medyo nalungkot ako nung yung bumili dumating na naikarga na sa truck. Tapos pagkarga ng truck, nalagyan na ng tolda, umulan na po ng malakas. Magdamag. Alas 11 po ng gabi, lumabas ako sa terrace namin, huminga ako. Panginoon, patawagan mo po ako sa kala ko, pinabayaan mo na. Alam po ninyo, ang nangyari yun, 4 na araw ang ulan. Yung mga katabi kong hindi pa nakagiit, andun yung palay nila, tumutubo. Pag natapos yung ulan, alam po ninyo, magkano na lang ang presyo ng palay? 13 pesos na lang. Lalo po akong biyak. Diniyayas mo Panginoon, sabi ko, naglilingkod po ako sa iyo, para yata ang nababayan. Pero, hindi pala. Kaya umisan yung tao, mga karanasan natin, kaya huwag po tayong magsawa, pagpatuloy po tayo. Hanapin po natin ang presensya ng Panginoon. Yung anak ko po, nagsasamba kami noon, 4 ang naka-wheelchair. Isa po yung anak ko doon, isa yung kapatid ko, saka yung dalawang kapatiran. Pagsabay-sabay silang magsamba pag naka-wheelchair, makikita mo yung pastor umiyak. Pero ang nangyari po, yung kapatid ko, hanggang siya namatay, hindi nakalakad. Yung dalawa, ang samang kapakanak ko, ngayon nandyan pa pero hindi rin malakad. Pero yung anak ko, ilang taon na po siyang nakakapagtrabaho na. 4 na taon din po siya hindi nakalakad. Siya lamang po sa 4 ang nakalakad. Kaya malaking pasasalamat po sa Panginoon. Sabi mo nga sa kanya, dapat yung pagkakataon na binigay ng Panginoon, huwag ang balalawain. Sabi nga niya sa John 5, doon sa naging paraditiko noon, magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakalang muli. Baka may lalong masamang mangyayari sa'yo. Ako, kaso kahit po tayo ang kahit na hindi naman tayo pare-pareho. Kaya Panginoon po, ang kaya ko na lang pumigos sa buhay. Kaya maraming salamat po sa oras na pinagkaloob sa atin. Kahit na konting salita lang po, ang mahalaga galing sa Panginoon at hindi po niya tayo pinababaya. Sa lahat po ng mga may problema, sa lahat ng may dinadalas na pagsubok, tayong lahat
lahat po tayo ay dadanas. Ako po, bago ako pumasok sa salita ng Diyos na po, naging malakas po kita ko. Pero bago ako nakapasok, sinubos po niya. Buti hindi niya, tiniran po niya ako ng ganito. Una pong nagkasakit yung anak kong babae. Mga po, bumili ako ng 3 kalabaw. Sabi ko sa misis ko, papunta na tayo sa Katandaan, bibili tayo ng kalabaw. 77,000 po, puro babae. Para pagtanda natin, dadami yan, may mabibenta tayong pwede. 2 buwan lang po, yung pagkabili, nagkasakit yung anak kong babae. Ngipin lang po yun, pinagulot niya, tapos hindi gumaling, tumutulo yung ubig. Ngayon pala, akala ko cancer. Sabi na rin namin sa dentist, sabi niya, meron siyang binigay na doktor sa Maynila, Dr. Pangan. Hindi na po namin anak ko doon. Yung kalabaw na binili ko 77,000 dalawang buwan, hindi nalagaan namin. Nung pinenta po namin, 62,000 na lang. Bumaba ng 15,000. Iba po kasi yung binili mong alagain kaysa kakatayin. Nagastos po ako doon, may 100. Nang gumaling na po yung babae, kada linggo pupunta ng Manila, puro 2,000 parang may ulan. Hindi pa man po siya nakaraos, dumating nga po yung panganay ko galing sa Pangasinan. Siya naman po may sakit. Pinapakamot po ng nanay niya sa pang nagmamalaw ng motor. October po siyang umuwi dito. Dahil hindi nakuha yung sakit niya, February, yung nga bumagsak. Hindi na makalakad. Meron po kami sasakyan nun. Napita lahat. Umiyak ako. Nung wala na talagang gas, wala na akong talagang panggastos, yun na po. Inasa na namin talaga sa Panginoon. Napakasakit po. Binabible study ako nung umuulan pa. 138,000 yung utang ko, wala pa kami bigas. Hindi kape, wala. Sabi po ng asawa niya nung gawa ka ng kape, sabi ko, punta siya sa kwan, ay wala tayong kape, sabi. Huwag mo nang hanapin yung wala. Wala po eh. Talagang kahirapan. Tapos si Mrs. nung nakuha yung ako na po yung trabaho, uwi na. Sumigaw si Mrs. no, sabi niya, alalaki ng katawan ninyo. Sabi na sa aming mga anak, tumingin sila sa ano. Pinapabayaan niyo kung mawala ng pera. Dahil sugador po noon si Mrs. Pero sa awa ng Panginoon yung kasaysayan namin na bago, ngayon, pares na po kami. Wala na pong pagdaraya. Naalis ko yung bisyo ko, naalis na yung bisyo niya. Kaya pagka Panginoon po ang kumilos, walang imposible. Palakpakan po natin ang Panginoon.